Isang mapagpalang araw po ng Miyerkules sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Pagbati po sa inyong lahat mula dito sa Lucerne in Switzerland at mula din po sa pambansang dambana ng San Antonio ng Padua. Bilang rektor at kura paroko, pinapaabot ko po ang aking malugod at buong pusong pagtanggap sa imahin po ng Mahal na Birhen, Our Lady of Assumption, ang patrona ng Diocese ng Maasin mula sa Leyte, na ngayon po ay dadalaw sa ating simbahan, at kami po ay masaya-masaya sa pagdalo na ito, at sana po ay patuloy nating ipanalangin at ang isa't isa sa tulong ni Maria ay makamit natin ang mga biyaya na ating hinihiling sa ating Panginoong Jesus. Sa mga pari po at sa mga lay delegates na nadalaw po sa ating dambana kasama ng imahe ng Mahal na Birheng Maria, maraming salamat po, malugod namin kayong tinatanggap. Pagbati din po sa lahat ng mga viewers, supporters, and followers of the Daily Gospel Reflection. Sa lahat po ng mga deboto ni San Antonio ng Padua at sa mga benefactors po ng National Shrine of San Antonio ng Padua, saan man kayo naroon, sana po ay nasa ligtas kayong kalagayan at patuloy nating ipanalangin ng isa't isa. At welcome sa ating Daily Gospel Reflection, Marian Pilgrimage Edition. Sama-sama nating pagninilayan ang mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita para sa araw na ito. Mga minamahal kong kapatid, mula po dito sa Lucerne in Switzerland, pagdinilayan po natin sa ating Daily Gospel Reflection ang mabuting balita ayon pa rin kay San Lucas. Mula po ito sa 11 kabanata, mga talata 1 hanggang 4. Sa Ebanghelyo, itinuro po ni Jesus ang isang napakagandang panalangin na lagi din po nating dinadasal. Ito po ay walang iba kundi ang panalangin Ama namin. Kung meron pong 4Ps na programa ang ating gobyerno, meron din pong 4Ps ang Ama namin na itinuro ni Jesus. Ang unang P ay pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos. Praise, sapagkat bago pa man tayo humingi ng anumang bagay para sa ating pangailangan, napakabuti at napakaganda na simulan natin ito sa pamagitan ng pagpupuri o pagpapasalamat sa Diyos. Kaya nga sa unang bahagi, ano po ang ating dinadasal? Ama namin, sambahin nawa ang pangalan mo, magsimula na sana ang iyong paghahari. Yan po ang sinasabi sa ating mabuting balita. Kaya bago ko pa man humingi ng anumang bagay, una nating pasalamatan at purihin ng Diyos. Paggising pa lang sa umaga, magpuri at magpasalamat na, because every gising truly is a blessing, because life begins each time we wake up in the morning. And by praising God, in the beginning of our prayer, we are giving what is due to Him. Pangalawang P ay paghingi para sa ating mga pangailangan. Provision. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Bakit araw-araw? Kasi po, kailangan natin kumain araw-araw. Bawat araw, meron tayong pangailangan at palaging bago ang biyaya na binibigay ng Diyos sa atin. Kaya nga, humingi para sa ating pangailangan. At hindi ho masama yun. But remember that God will not always give us exactly what we want. Ang bibigay ng Diyos sa atin kung ano yung higit natin kinakailangan. Not according to our selfish wants and desires. Kahit hindi ka nga humingi, alam na ng Diyos kung ano ang higit mong kinakailangan. Hindi mo pa sinasambit. Alam na ng Diyos kung anong laman ng iyong puso. Kaya humingi araw-araw para sa ating mga tunay at legitimate na pangangailangan. At ang pangatlo na letter P ay pagpapatawad, pardon, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, katulad ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Sapagkat kung ikaw ay maghahandog ng panalangin sa Diyos,
at hindi mo kayang patawarin ang kapwang nagkasala sa iyo o pinagkasalahan mo, hindi rin magiging kalugod-lugod ang ating pag-aalay ng panalangin. Makipagkasundo muna, bumalik at saka mag-alay ng handog, pasasalamat man o paghingi ng tawad sa ating mga pagkukulang. Because prayer should always lead us to the experience of conversion and repentance. Kailangan nating magpatawad. Not because that person we want to forgive deserves our forgiveness. Kailangan nating magpatawad because after all, kailangan natin ng mapayapang buhay. You forgive not because the other person deserves it, but because you deserve to live a peaceful life. God wants us to forgive others because He does not want us to suffer from the pain of unforgiveness. Pang-apat, protection. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. We can protect ourselves, but we can never protect ourselves the way that God can protect us, because God is our strongest shield and protection. No one can protect us the best way that God can protect us all the time. At manalangin palagi, because that is our strongest weapon. A day without prayer is a day without blessing, and a day without prayer is a day without power. Kaya, kung may 4Ps ang ating gobyerno, may 4Ps din naman po ang panalangin itinuro ni Jesus. Manalangin tayo. Ama naming banal, Diyos ng makapangyarihan, maraming salamat po sa napakagandang panalangin na itinuro mo sa amin. Tulungan mo kami magdasal mula sa aming puso, sapagkat maaring puno na kami ng salita, subalit wala namang puso ang mga salitang namumutawi sa aming bibig. Teach us to pray with the heart, because true prayer comes from a sincere heart. Amen. Maraming salamat po. Sana po nakatulong po ang ating pagninilay sa araw na ito, at sakaling nagustuhan po niyo at nakatulong, i-like po ninyo at i-share. Ibahagi po natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay, mga kakilala at mga kaibigan. Sa mahal na ina ng malulahating pag-akyat sa langit, Our Lady of Assumption, malugod po namin kayo tinatanggap, at sana po ay maging mabunga, makahulugan, at kayo po ay matanggap namin ng buong puso sa pambansang dambana ni San Antonio ng Padua. Sa mga pari pong sasama, sa mga laiko, sa lahat po ng mga tumulong, maraming salamat po, at pagpalain kayo ng kapangyarihan Diyos, Ama, at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.